Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong December 15 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po yung aking mga previous projections dito kay Shiba Inu. Nasabi ko po rito na sa isang aking projection na kapag mababasag po yung ating major support dito sa 40 digits 2775 ay mataas po yung chances na ito po ay babagsak. At maliban po dyan ay nagkaroon na rin po kasi tayo ng breakout dito sa lower portion ng ating ascending wedge pattern. Kaya bearish po ang kalagayan nitong si Shiba Inu. Maliban po dyan ay ayan, nag-red na po yung ating Hashut indicator. Kapag nag-red po yan ay indikasyon po yan na bearish na po ang momentum or nag-uumpisang maging bearish na po ang momentum ni Shiba Inu. At maliban na rin dyan ay lumabas na rin yung nagkaroon na po tayo ng dalawang kulay red na QQE bars. Kaya yan po yung aking naging basihan kung bakit nasabi kong bearish na po ang kalagayan ni Shiba Inu. At kung sinabi ko pong bearish itong ang kanyang kalagayan ay mataas po ang posibilidad na siya ay babagsak yan or magpapatuloy sa kanyang pagbagsak. At ayan, ngayon ay yung sunod po na support natin dito. Kasi nabasag na po yung major support natin na ito at nagsisilbi na po ito ngayong isang major resistance. Kaya yan, color coding natin dito is lahat ng mga kulay green ay resistance, lahat naman po ng mga kulay red ay support. Kaya yan, nung nagsisilbing support natin ngayon sa kasalukuyan ay isang minor support na nasa presyong 40 digits 2633. Pero kung pag mababasag po ito ay ang sunod na support natin na sasalo sa pagbagsak ni Shiba Inu ay yung nandito sa presyong 40 digits 2362 kung saan ay meron po tayong nakaabang rito na isang buy pending order. Pero ang pagbabasihan po natin dito ay ang nabasag na pattern. Ayan, ay posible pong bumagsak itong si Shiba Inu hanggang dito sa major support natin dito sa presyong 40 digits 1769. Kaya kung mapapansin po ninyo ay meron din po tayong buy pending order na nakaabang hanggang dito. Kaya ayan, maaari po siyang makaranas ng isang matinding pagbagsak. Ayan, dulot po ng bearish breakout natin sa ating pattern na ito. At syempre, nandyan pa rin po yung chances na posibleng mag-consolidate na lang itong si Shiba Inu. Ayan, dito po sa ilalim ng ating major resistance na ito at saka ibabaw naman ng minor support natin dito kung sakaling magagawang pigilan ng ating minor support yung pagbagsak ni Shiba Inu. Pero malabo po yan kasi talagang napaka-bearish po talaga yung ating signals. Ngayon ay makakabalik lamang po sa pag-angat itong si Shiba Inu kung magagawa po niyang bumalik dito sa ibabaw ng major resistance natin na ito. Pero gaya ng aking sinabi kanina ay malabo po yan kasi lahat ng mga signals natin dito ay nagsasabing bearish or makakaranas ng pagbagsak si Shiba Inu. Yan, ulitin ko lamang, una ay yung bearish breakout natin sa ating pattern dito. Pangalawa ay yung ating Hashut indicator na naging kulay red na nagsasabing ito na yung umpisa para makaranas ng bearish momentum itong si Shiba Inu. Pangatlo ay ayan na, meron na tayong dalawang kulay red na QQE bar kung saan ay isang ayon po ito na nakakaranas po ng bearish pressure itong si Shiba Inu. Kaya asahan po natin na sa mga paparating na araw ay posibleng mabasag po itong nagsisilbing minor support natin dito at maaari pong bumagsak itong si Shiba Inu hanggang dito sa sunod na minor support natin dito sa presyong 40 digits 2362. Kaya kung sinusundan po ninyo ang aking strategy rito ay dapat meron na rin po kayong nakaabang rito na isang buy pending order. Kaya ayan, yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Shiba Inu. Ayan. Sa mga balita naman ay meron po tayong nagkaroon po ng Shiba Inu burn rate. Yan, na kung saan ay umangat po yung burn rate nito ng 3,700%. Kaya ayan, pero bakit hindi natin ramdam yung pag-angat nito? Yan po yung maraming tanong. Kasi maski nagkaroon po siya ng ganyan na kataas na burn rate ay talagang hirap po talagang umangat si Shiba Inu kasi bearish po kasi ang kalagayan ni SHIB. Ayan. Kaya
At saka masasabi kong hindi po gaanong malaki ang 3,700% para paangatin ng todo or mataas na presyo itong si Shiba Inu. Kaya dito sa daily chart time frame ay hindi po natin mapapansin yung impact or epekto ng 3,700% na burn rate na ito. Kailangan po nating lumipat sa mas mababang lower time frame. Siguro kung paglilipat po tayo sa mga 15 minutes na chart time frame ay baka dito po natin mapapansin yung kanyang burn rate. Pero ayan, mabilis po ito, umangat siya pero bumagsak din po kaagad kasi gaya ng aking sinabi kanina ay bearish, nasa bearish po na kalagayan si Shiba Inu kasi kaya maraming nagtitake profit. Kaya pag nakita nilang may pagtaas po ang presyo ni Shiba Inu ay ititake advantage po yan ng mga sellers para magbenta sila. Kaya yan mabilis. Kaya pag umangat po siya ng umangat lamang kapag umangat po siya ay ayan, bagsak po siya kaagad kasi may mga sellers na handang magbenta kaagad. Kaya ayan. Yan po yung yan lamang po yung nakalipas na balita natin dito kay Shiba Inu. Dadagdagan po natin yan mamaya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Ayan, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.